Kinwestiyon sa Senado ang pagtaas ng presyo ng petrolyo gayong may sapat pang inventaryo nito hanggang sa mga susunod na buwan. Sa gitna naman ng krisis, nagpasabi ang Iran sa UN Security Council na pinapayagan na nilang dumaan sa Strait of Hormuz ang mga non-hostile vessel kung makikipag-ugnayan sa Iranian authorities. Narito po ang aking unang balita. Kuha ito ng CCTV sa komunidad malapit sa Tel Aviv, Israel. Kita ang ilang tao na tumatakbo palayo sa ilang nakaparadang sasakyan hanggang sa tumilapon ang sasakyang ito na tinamaan ng bahagi ng missile. Halos 4 na linggo na ang palitan ng airstrike na kumalat na sa iba pang bahagi ng gitnang silangan. Ilan sa pinakabagong nasawi, ang 2 tinamaan ng debris mula sa non-intercept na ballistic missile sa Abu Dhabi, UAE. The world is staring down the barrel of a wider war, a rising tide of human suffering, and a deeper global economic shock. Gate ni US President Donald Trump, desperado na umano ang Iran sa pakikipagnegosasyon sa Amerika. Pero gate ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, walang dialogo o negosasyon sa Amerika. May mga mensaheng ipinadaan sa mga tagapamagitan. Pero hindi raw matatawag na negosasyon ang mga mensaheng ipinadadaan nila sa mga friendly country. Batay sa mga ulat, isang 15-point proposal para tapusin ang sigalot ang ipinadala ng Amerika sa Iran sa pamamagitan ng Pakistan. Nanawagan itong tapusin ang nuclear program ng Iran, itigil ang pagsuporta sa mga proxy group, at buksang muli ang Strait of Hormuz na isa sa pangunahing daanan ng mga barkong may kargang langis. Pero may mga sarili umanong kondisyon ng Iran, gaya ng garantiyang hindi sila aatakihin sa hinaharap, danyos para sa tinamo nilang pinsala, at formal na kontrol sa Strait of Hormuz. Kinumpirma ng Foreign Minister ng Iran, may nakarating nga sa kanilang iba-ibang proposal na naipadala na raw sa kanilang mga senior na opisyal. Pero wala pang inaanunsyong pasya. Taliwas ito sa isang pahayag ni Trump sa Truth Social, nagmamakaawa umano ang mga negotiator ng Iran na may pagkasundo. Gate pa ni Trump, dapat seryosohin na ito ng Iran dahil pag nagkataon wala na raw itong atrasan. If Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff and he is prepared to unleash hell. Batay pa sa mga ulat, ipinaalam ng Iran sa UN Security Council na pwedeng dumaan ang mga non-hostile vessels sa Strait of Hormuz kung makikipag-ugnayan sa Iranian authorities. Ayon sa Malaysia, pinapayagan na ang kanilang mga barko na dumaan. May nakadaan na ring oil tanker ng Thailand. Mula noong magsimula ang sigalot, 95% ang ibinagsak ng bilang ng mga barkong nakakatawid sa strait, batay sa datos ng isang shipping industry intelligence site. Ang pagkapilay na yan sa international shipping ang nagpasipa ng presyo ng langis sa world market. Sa pagdinig sa Senado, nilahad ng mga kumpanya ng langis na may sapat pa naman daw silang inventaryo ng langis hanggang sa huling linggo ng Abril at Mayo. Pero nananatili raw walang katiyakan ng mga susunod na importasyon. The supply is tight, but for Chevron, it's still manageable at least for March and April. We are exerting best efforts to still go beyond the minimum, making sure that we have enough stock coverage. Fortunately, we have kept all our stations open. They are still adequately supplied. So wala pa po nagsasara sa aming network of stations. Our incoming importations are still arriving, but we haven't received any confirmation for future deliveries beyond April. Inamin naman ni Petron Corporation General Manager Lubin Nepomuceno na patuloy ang hamon sa pagkuha ng krudo at mga finished product na langis, lalo na't nahinto ang replenishment dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Supply disruption is more expensive and will be catastrophic consequence for the economy. Si Senador Rodante Marcoleta, kinwestiyon ng oil companies maging ang Department of Energy, kaugnay ng bigla ang pagtaas ng presyo ng langis sa kabila ng umiiral pang inventaryo. After 2 weeks, 110 na nga ang ginamit eh. So inventaryo pa rin ang ginamit. How did you justify that? Because, Mr. Chair, yung binenta kasi na yun will have to be replaced right after next week. So, kinolekta ho yung amount. So ang nangyari, ang nag-finance ang taong bayan. Yes, it's really... Hindi, yung exactly.
passed on to Oh, yan na nga consumers. There should be a point where the replacement cost should begin. Saan ba magsisimula? Mr. Chair, we're not saying that that is right in the business the way it's But now you are not deregulated. Hindi na kontento si Marcoleta sa paliwanag, kaya maya-maya pa, This is the frustration, Mr. Chair. Salamat po. Mr. Chair. Mr. Balbuena, you want to interject? Kaalis kung frustrated ka, wala kang sagot na nakuha. Ha? Ayaw nila sumagot po. Bakit ayaw? Ilang oras na tayo dito, wala pa rin sagot. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naghahanap ang Pilipinas ng iba't ibang pinagkukunan ng langis, habang ang natitirang supply ng bansa ay inaasahang tatagal na lamang daw ng hanggang 45 araw. Kinumpirma ng Department of Energy, dumating sa bansa ang 700,000 bariles ng krudo mula Russia. Meron din na Russian oil na dumating na sa Bataan, crude oil yan, na rine-refine ng Petron yan. So patuloy naman, so far patuloy naman na dumadating. Weekly meron tayong mga stocks na dumadating. So itong ginagawa rin ng ating pamahalaan, we're trying to manage demand. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.